Pinatutunayan ko po ng napakalaki ng naitulong ng ating pangalawang Pangulo. Napakalaki ng naitulong ng ating pangalawang Pangulo. Maraming salamat po. Tama ka, Ruben. Tama ka. Malaki talaga. Malaki talaga ang nakukuha ni VP Sara. Imagine nyo, overpriced. Harap-harapan ninakawan yung bansa natin. Yung bayan natin, harap-harapan, overpriced. Ruben Padilla, pinagmamalaki mo pa yung poon mo. O baka naman nakinabang ka rin. Tanong ko lang. Ayo naman, Ruben Padilla. Siyempre, pagtatanggol mo yung mga Duterte, malaki ang utang na loob mo dyan eh. O sino ba nagpalaya sa'yo? Di ba? Yung amang Duterte, si Digong, na nandun na yung amo mo, nabumulok na sa dahig. Siyempre, pagtatanggol mo yung si Sara Duterte, di ba? Malaking naitutulong, tama, malaking naitutulong sa'yo. Pero hindi sa bansa o sa bayan natin. Purwisyo si Sara Duterte. Kahit Vice President yan. Simula umupo yan bilang Vice President at napunta sa DepEd, no? Naging Secretary sa DepEd. Pero ang nangyari, puro corrupt. Tapos kanyang posisyon ngayon, OVP, ganun din, corrupt. Diba? Kaya nga na-impeach na yan eh. Dahil sa 125 million, dahil sa 500 million na corruption, involved siya. Diba? So, siyempre, malay mo, baka nga, meron malaking naitutulong sa'yo, pero hindi sa bayan. Dahil sa pangungurakot niya. Yung mga ninakaw ni Sara Duterte allegedly, malaking may tutulong sana eh. Kung sa DepEd yun, malaki, maraming laptop, mayroon din siyang issue sa laptop, di ba? So ngayon, para sa amin, Robin Padilla, huwag mo kaming lokohin, huwag mo kaming paglulukohin na malaki ang naitutulong ni Sara Duterte. Walang naitutulong yan. Nasaan ba ngayon? Tanong ko sa iyo, Robin, nasaan siya ngayon? Nandun sa kanyang ama sa dahig. Travel. Pupunta lang sa Pilipinas para pumirma sa budget. Wala, that's it. Ganun lang. Diba? Instead na tumulong siya sa bayan, sa bansa, bilang isang OBP, pinabayaan niya yung opisina niya. Maaari yung opisina niya, tagtatrabaho, pero bilang isang pinuno sa isang ahensya, dapat nandun ka, present ka. Hindi mo katulad ni PBBM, di ba? Nag-iikot sa bansa natin, nag-iikot sa ibang bansa para mag-akot ng investor. Dito sa Pilipinas, nag-iikot pa rin para tinitingnan kung yung mga proyekto niya is tapos o hindi. Diba? Nagbibigay ng mga ayuda, diba? Nagpapataas ng sweldo ng mga pulis o military, mga government, meron binigyan ng bonus. So, nag-iisip si PBBM kung paano paunlarin, no, yung bansa natin at the same time matulungan, no, mag-improve yung mga Pilipino, di ba? Gumagawa ng paraan at nagtatrabaho talaga yung mahal na Pangulo na si PBBM. Pero ikaw yung Vice President, pangalawa sa pinakamataas na posisyon, anong ginagawa mo? Gala dito, gala doon, panira sa ating mahal na Pangulo, paninira sa administration, minamaliit mo yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo, pero ibabalik ko sa iyo, anong nagawa mo? Wala. Di ba? Magbabala ka, maging presidente, anong gagawin mo? Pasyal-pasyal din, gagala. Hindi ka nga marunong makipag-usap sa mga world leader, yung mga simpleng interview nga lang sa media eh, nauutal ka pa, nabubulol ka pa. Di ba? Lalo na English, kung ibang bansa makakausap mo, ano yan, scripted na. Malayong-malayo ka kay PBBM, kahit wag mong bigyan ng scripted yan dahil matalino. Bilang isang presidente, dapat matalino ka, magaling, makatao, makadiyos. Pero ikaw, makademonyo, maka-pro-China, lahat sa yung hindi maganda nasa iyo, Sara Duterte. Ngayon, balik ko sa iyo, Robin Padilla. Malaki talaga may tutulong, tama, sa iyo. Okay? Sa pamilya mo. Hindi sa bayan. Hindi sa bansa natin. Kaya magsama-sama kayo. Kayo mag-amo. Hanggat maaari nga, ikaw, Robin, huwag ka na tumakbo sa 2028. Di ba? Nagsabi ka pa, hindi ka na tatakbo. Ano yan, mind conditioning? Di ba? Tapos biglang tatakbo ka kung malapit na. Sasabihin nyo, kailangan ng mga followers ko, kailangan ng magiting na senador, kasi pag wala daw senador like ni Robin Padilla, walang magsusuklay ng bugote, walang kumakain na senador habang nag-hearing, mamimiss nila yun eh. Ganon ang magiging style mo. Si Sara, ganon din, hindi raw tatakbo. Kahit sabihin nyo, hindi kayo tatakbo, tuloy ang kaso ni Sara. Kaya ikaw, Robin, nag-iingay ka para sa 2028. Mindset ba? Kung hindi ka tatakbo, dapat hindi ka nag-iingay sa social media. Alam mo yun, common sense, lumang style na yan, Robin Padilla. So para sa'yo, para sa akin, dapat hindi ka na mananalo sa 2028. So yun lang, lahat ng PBBM supporters, bantayan po natin yung nangyayari sa bansa natin, itong mga DDE senador, mga pro-China,
Huwag natin silang hayaan makaupo o makabalik dyan sa posisyon o baka pwesto dyan sa Senado. At saka ito si Sara Duterte, hanggat maaari, iwasan o bantayan natin. Hanggat maaari, hindi makaupo yan maging presidente at lahat ng mga galamay ng mga Duterte. Kasi mahirap gugulo uli ang bansa natin. So yun lang mga idol.